Kumusta? Nandito na kami at hawak na namin yung mga materyales na pinadala mo, isang set ng discussion questions at exercises mula sa librong Leadership Beyond Position. At ang misyon natin ngayon, himayin talaga to. Hindi lang para i-summarize, kundi para hanapin yung mga ideyang, alam mo yon, yung talagang pwedeng bumago sa pananaw mo tungkol sa pamumuno. Oo. Napansin din namin kasama sa pinadala mo yung larawan ng isang agila at habang binabasa namin to, parang bumabalik-balik kami sa image na yan. Hmm. Kasi 'di ba ang agila, simbolo yan ng vision, ng tapang, ng paglipad sa taas ng lahat. At yan mismo yung mga temang paulit-ulit na lumalabas dito. Tama. The whole thing, parang it asks one big question. Paano kung yung pagiging leader ay hindi pala tungkol sa titulo mo, sa posisyon mo sa org chart? Paano kung tungkol pala ito sa impluensya, sa character, sa responsibilidad na hawak mo na ngayon pa lang? Mo namamalayan. Oo, kahit hindi mo namamalayan. So, sige, let's unpack this. Simulan natin sa pinakapundasyon. Paano ba natin binabago ang definition ng leader? Ang ganda ng approach ng sources mo kasi hindi ito manual na nagsasabing gawin mo to. Book of questions siya eh. Hinahamon ka nitong i-question yung mga default settings natin about leadership. Yung mga nakasanayan. Oo, yung kadalasan hierarchy-based. Alam mo yun yung boss ako, sundin mo ako model. Ang layunin ng usapan natin ngayon ay tulungan kang iskan yung buhay mo at makita, teka, saan na ba ako may impluensya? Kahit walang label. Kahit hindi mo ito binibigyan ng label na leadership. Exactly. At yung unang tanong na binabato sa'yo, from chapter 1, sobrang simple pero ang bigat. Sino ang unang nagturo sa'yo kung ano ang itsura ng isang leader? Isipin mo yon. Para sa akin, a very traditional patriarchal figure, yung malakas magsalita, yung parang laging tama. Pero the source immediately follows up with, at paano hinubog o nilimitahan ng depinisyong iyon ang iyong impluensya. Ayon. Doon ako natigilan kasi kuya ng model ko, ibig sabihin pag hindi ako yung pinakamalakas magsalita sa kwarto, hindi ako leader. Ganun ba yon? At yan nagiging delikado, di ba? Kasi mini-measure natin yung sarili natin against a faulty prototype. Kaya maganda yung isang exercise dyan, yung influence awareness audit. Oo, yung audit. Parang ang simple lang pakinggan eh, ilista mo lang yung mga lugar kung saan may epekto ang salita mo, pamilya, trabaho, sa barkada, kahit sa group chat. Kahit sa group chat, totoo. Pero pag ginawa mo na, biglang may aha moment. You realize, wow, pag sinabi kong wag na tayong tumuloy, hindi na natutuloy. That's influence. Pag nag-share ako ng idea sa meeting at pinick up ng iba, that's influence. Hindi mo kailangan ng titulo para dyan. At dito para sa akin yung really interesting part. Matapos mong ma-realize na okay, may impluensya pala ako, may kasunod na tanong na parang suntok sa ego. Ano yon? Ano ang matitira sa iyong pamumuno kapag inalis ang titulo, pagkilala o autoridad? Yan yung tanong. Kasi kung ang sagot mo ay wala, then maybe your leadership was never about influence. It was just about the position. Oo, dito pumapasok yung core idea ng stewardship over status. What's fascinating here is the practical tension. Madaling sabihin yan, stewardship over status. Pero for example, sa corporate world, paano magagawin yan kung yung performance review mo at bonus ay nakabase sa individual achievements? Sa visibility. Sa kung gaano ka visible, tama. Hindi nagbibigay ng madaling sagot yung source, pero pinipilit ka nitong i-redefine yung success. Oo nga. Stewardship means you start asking, paano ko mapapalago itong team, itong project, for the good of the mission? Imbis na, paano ako magiging star player dito? It's a fundamental shift from me to we. At para hindi lang to concept, may hamon talaga. Yung non-title leadership challenge. Sabi for 1 week, try to launch an initiative. Kahit maliit lang, gamit lang yung impluensya mo. Walang formal authority. Build ng consensus. Dito mo talaga malalaman kung yung leadership mo ay galing sa tiwala o sa takot lang. Medyo nakakakabayan, ba? Nakakakaba! Imagine trying that sa workplace mo. Totally. At doon mo rin makikita kung gaano katibay yung pundasyon mo, which is a perfect bridge sa next big idea, leading from the inside out.
Kasi kung leadership is influence, and influence is built on trust, Yeah, then yung pinaka-importante pala ay hindi yung skills mo sa labas. kundi kung sino ka sa loob. Grabe, may isang quote dyan sa chapter 6 na sobrang tindi. Kung mas mabilis pa sa karakter mo ang paglago ng iyong leadership, mayroong malaking panganib. Wow. It's like a building ng ganda-ganda ng pasad, ang taas-taas na. Pero yung foundation, sobrang hina pala. Isang lindol lang, guguho. Nakakatakot isipin yun, no, na yung success mo mismo yung magiging dahilan ng pagbagsak mo. Oo. And it happens all the time. Nakikita natin sa headlines, mga leader na sobrang galing, sobrang charismatic, pero their character couldn't sustain their competence. Mhm. And this raises an important question na tinatanong mismo ng source mo. Gaano kalaking atensyon ang ibinibigay mo sa iyong inner life kumpara sa iyong outward performance? Ang dali kasing mag-focus sa metrics sa KPIs. Sa kung ano ang nakikita ng iba, di ba? Pero yung tunay na long-term leadership, yung nag-iiwan ng legacy, is forged in the unseen, sa integrity, sa humility, sa mga private decisions na walang nakakakita. At yung konsepto ng inner life na yan, perfect connection yang sa ideya ng servant leadership. Ang ganda ng distinction na ginawa sa chapter 2. Ano yung pagkakaiba? O pagiging lingkod, yung serving, it's an act. Pwede kong gawin. Pero yung being a servant, identity yun. Pagkatao mo na. Oo, pagkatao mo. Kasi pwede kang mag-serve with the wrong motives, para mapansin, para may utang na loob, pero yung pagiging lingkod galing sa puso. And that's where humility becomes a strength, not a weakness. Sa mundo natin ngayon na fake it till you make it, parang laging talo ang humility. Parang kahinaan. Oh, parang kahinaan. Pero the source argues the opposite. Humility is what allows you to actually listen, to admit you're wrong, to give credit. At yan yung mga actions na nagbibuild ng psychological safety and trust. Pero paano mo malalaman kung totoo yung humility mo o pakitang tao lang? May isang exercise dyan, yung servanthood mirror, na Parang brutal. brutally honest. Brutally honest, pinapasagot ka ng mga tanong na honestly ayaw nating sagutin. Tulad ng, kapag naglilingkod ako, ano ang lihim kong inaasahan? Kapalit papuri, ba? Pagkilala, utang na loob? Ouch, di ba? Tagos yun. O kaya ito, saan inilalantad ng abala ang mga limitasyon ko sa paglilingkod? Yung moment na may nagpatulong sa'yo pero super busy ka, yung reaction mo doon. Yun yung totoo. Yun yung totoong state ng puso mo. At para ma-practice yan, may kasunod na challenge, hidden acts of service. Ang hamon is to do 3 acts of service in a week na walang sino man ang makakaalam. Walang post sa social media. Walang post, walang kwento sa best friend, it's between you and God. Ito yung training ng character. Pagpapatibay ng pundasyon sa loob, brick by brick, sa mga lugar na walang nakakakita. Magandang connection yan. Kasi kapag matibay na yung pundasyon sa loob, paano ka na ngayon kikilo sa labas, lalo na pag may krisis? May metaphor sa chapter 3 na gustong-gusto ko. Bringing water to dry places. Okay, ano yun? Tinatanong ka, paano ka tumutugon sa tagtuyot? Sa mga panahon ng mababa ang moral, bagsak ang sales, magulo yung sitwasyon. Ang choices mo daw, withdrawal, control, o presence. Pag-atras, pag-control, o presensya? Oo, ang default ng marami either mag-withdraw kasi nakaka-overwhelm or i-micromanage lahat kasi gusto mong i-control. Pero ang hamon ng isang leader ay manatili to be a non-anxious presence. Yung nagbibigay buhay imbes na takot? Exactly. And being that presence requires something more than just optimism. Ito na yung pinag-uusapan sa chapter 4 about hope-led leadership. The source draws a very sharp line between optimism and biblical hope. Anong pagkakaiba nila? Ang optimism, sabi nila, is a feeling based on circumstances. Okay yung numbers natin, so I'm optimistic. Pero paano kung hindi okay yung numbers? Wala na. Yung hope, as defined here, is a conviction based on character, the character of God. It's a choice, not a feeling. I love this line from the source. Ang pag-asa ay hindi personality trait kundi isang responsibilidad ng leader. Trabaho mo yan. It's your job. It's your job to carry hope for the team, lalo na kapag sila wala nang makitang pag-asa. Dito ko ulit naaalala yung agila. Hindi naman laging perfect yung hangin.
may bagyo din. Pero lumilipat pa rin siya. That's hope-led leadership. Yon. Leading kahit hindi mo pa nakikita yung buong daan. You know, I like that eagle metaphor. Pero the flip side of that is, hindi lahat ng agila nakakasurvive sa storm. And I think that's where the next concept, yung risk, comes in. Ah, yes. Paano mo malalaman kung yung paglipad mo sa gitna ng bagyo ay faith o plain recklessness? Kasi yung pag-asa, it always requires taking a risk. Yes, and that's the focus of Chapter 5. May isang tanong doon na napaka-challenging. Anong mga panganib ang iniwasan mo sa ngalan ng karunungan pero sa totoo lang ay takot ang ugat? Ang galing, di ba? Grabe, kasi ang dali nating sabihin, I'm being wise, I'm being prudent, when in reality, takot lang tayo. We're scared to fail, to look stupid. To lose control? Oo, hinahamon ka ng source na i-dissect yung wisdom mo at tingnan kung wisdom ba talaga yan o baka takot lang na nagpanggap. And to help you do that, mayroon diyang risk discernment framework. Hindi to para maging reckless ka. It's a tool for clarity. Pinapatanong sa'yo, ano ang pinakamasamang pwedeng mangyari kung kukunin ko ang risk na to? Okay. At kasunod, ano ang kinakatakutan kong mawala? Security ba? Reputation? Comfort? Pero ito yung pinakamahalaga. Ano ang magiging halaga kung hindi ko kukunin ang panganib na ito? Yung cost of inaction. Exactly. Baka ang cost of inaction ay mas malaki pa kaysa sa cost of failure. It helps you distinguish between an irresponsible gamble and a faith-filled risk. At lahat ng to ng pagdadala ng pag-asa, pagharap sa panganib, hindi naman nangyayari in a vacuum. It happens within relationships, which is the focus of Chapter 7. Kasi sa huli, leadership is relational. Tama. Ang tanong dito, napakasimple. Ginagamit mo ba ang iyong impluensya sa pamamagitan ng authority o ng tiwala? Ang laki ng pakakaiba. Authority says, do this because I'm your boss. Trust says, let's do this because you believe in the mission and you believe in me. Yon. Exactly. At ang tunay na sukat ng pamumuno mo ayon sa source ay hindi kung gaano karaming followers meron ka. Ang tunay na sukat ay sino ang lumalakas dahil sa'yo, sino ang lumalago dahil sa pamumuno mo. Are you creating followers or are you developing future leaders? Ayon. Your leadership is only successful if it eventually makes you unnecessary. Yun yung transformational part. So, okay. Ang ganda ng buong picture. Leadership is influence. It starts from the inside. It moves outward with hope. All within trust-based relationships. Pero yung tanong na sigurado akong nasa isip mo ngayon, Ano yun? paano ko to gagawin lahat nang hindi ako nauubos o nabi-burnout? Ang dali sabihin, pero ang hirap i-sustain. And that's where the final, more practical part of your source material comes in. It connects the why of leadership to the how of daily life. Kasi you can have the best philosophy, but if your personal systems are a mess, You'll burn out. you'll burn out. May resilience reality check exercise sa Chapter 9 na parang physical check-up pero for your soul and your schedule. May mga tanong doon na parang sampal. Tulad ng, Tulad ng, anong mga senyales ng pagod o panghina ng loob ang natutunan mo ng baliwalain? Ito yung mga small warning lights sa dashboard ng buhay mo na tinatakpan mo na lang ng tape. hanggang sa bumigay yung makina. Oo, at ito pa, paano ipinapakita ng iyong mga ritmo ng pahinga ang iyong teolohiya ng pamumuno? Ang bigat nun. Kasi kung wala kang pahinga, you're essentially saying it all depends on me. Na ikaw ang Diyos ng mundo mo. Kumbaga, yung Sabbath, yung rest, is a theological statement that says, the world will not fall apart if I stop working. To help with the practical side of that, may tool doon na mental inbox dump. Simple lang yung idea. Once a week, kunin mo lahat ng nasa isip mo, tasks, worries, ideas, frustrations, at isulat mo. Ilabas mo lahat. Ilabas mo sa utak mo at ilagay sa isang system because your brain is for having ideas, not for holding them. Pag nasa system na, you stop the mental loops. Nababawasan yung anxiety. Super practical niyan. At yung mga tools like the weekly leadership review at daily top priority action, ang layunin pala niyan hindi lang para maging productive ka. Ano yung layunin? Ang layunin ay para siguraduhin na yung mga maliliit na ginagawa mo araw-araw ay naka-align sa mas malaki mong misyon para hindi ka nagiging busy lang. Kundi intentionally effective.
Oo. Kasi yun ang dulo ng lahat ng ito, di ba? The ultimate goal is not just to be productive but to be transformational. And may isang final question dyan na para sa akin, it sums up the entire book. Sige? Kung ang iyong pamumuno ay dumami sa pamamagitan ng iba, anong uri ng mga leader ang lilikhain nito? Are you creating leaders na focus din sa stewardship, character at pag-asa? Kasi yan ang tunay na legacy, Hindi yung na-achieve mo. kundi kung sino yung mga naging leader dahil sa'yo. Grabe, that's a powerful way to frame it. So, bilang recap ng buong pinag-usapan natin, leadership is influence, not position. It's an inside-out job, starting with character. It's expressed through hopeful courage at sinusustain ng intentional, healthy systems. Tama. Para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong na pag-iisipan galing mismo sa conclusion ng materyales mo. Ano ang magbabago kung hihinto kang maghintay na may mag-appoint sa'yo, magbigay sa'yo ng titulo, o hilingin kang mamuno? At magsisimula ka ng mamuno ngayon, mula mismo sa kung nasaan ka at mula sa iyong mga paninindigan.